Open your Bible, John chapter 14, verse 1. At ganito pong sinasabi bago sa wikang sariling atin. Tatanungin ko po kayo, kayo po ba'y nahanda na pong makinig? Amen. Taas ang dalawang kamay ng handa ng makinig at sumigaw. And it says like this, Jesus said to His disciples, don't be worried. Have faith in God and have faith in me. At sa wikang sariling atin, brothers and sisters, ganito naman po ang pagkasalin na maliwanag pa sa sikat ng araw. Sabihin natin lahat, sabayan po ninyo ako, huwag magulumihanan. Isa pa, huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Mga minamahal kong kapatid, katotohanan sinasabi ko po sa inyo na ito pong mabuting balitang ating tinunghayan mismo sa inyong harapan ng isa pong totoo at tunay na magpapala sa ating buhay spiritual. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Yan. At bago tayo makinig, sabihin mo sa iyong katabi, tandaan mo, ang problema, dumarating, pero huwag kang mag-alala, huwag kang magulumihanan. Amen? Bakit? Ito'y kanyang lulutasin. Amen? Si Jesus ang lahat sa buhay. Malakpak tayo sa bayan. Amen. Hallelujah. Sabay-sabay. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Si Jesus ang lahat. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Saya, saya, saya. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Hallelujah. Kailangan. Sabay-sabay. Hallelujah, kailanman. Huwag pabayaan ang yaman lumalaw. Problema ay dumarating, itaas ang kamay at magpuri. Hallelujah, kailanman. Hallelujah. El Shaddai. Hallelujah, El Shaddai. Huwag pabayaan ang Diyos Problema ay dumarating, itaas ang kamay at magpuri. Hallelujah, El Shaddai. Gusto niyo pa? Gusto niyo pa? Okay, next week. So mga kapatid, sa ating pagkapatuloy, bago po tayo maupo, taas po natin ang ating dalawang kamay. At sabihin po natin ng tatlong beses yung salitang thank God, I am blessed. Ilang beses po? Opo. Ulit, sabay-sabay. Sabay-sabay. Okay, taas ang dalawang kamay. Bibilang ulit tatlo ha. Isa, dalawa, tatlo. Thank God, I am blessed. Ayun, magawa din. So, pula po kayo mga kapatid. At sa ating pagkapatuloy, brothers and sisters, mayroon po ng inyong pandinig, mangangaral na po ako. So, isang tanong, isang sagot, sino po yung handa ng makinig yung totoo? Taas ang dalawang kamay. Sumigaw.
Sa ating pagkapatuloy, nawa ang Diyos ko'y magdagdag ng pagpapala sa kasimplihan ng mensahe na atin pong mapapakinggan. Tingin po kayo sa akin. Our message for tonight was entitled, tonight's message was entitled, Turn Your Eyes Upon Jesus. Sabi natin, turn, mas malakas, turn your eyes upon Jesus. Sa madalit sabi, ituon ang iyong mga mata kay Jesus. Sabi mo sa iyong katabi-katabi, mensahe ito ng Diyos para sa atin. Ituon mo sa Kanya ang iyong mga mata. Kaya ngayon, labas ang Bible, notebook, and ballpen, mag-aaral po tayo. Sa ating magkapatuloy, brothers and sisters, dito po yung sinasabi, in today's world, many people carry heavy hearts. Are you listening? Ulitin ko po one more time. In today's world, many people carry heavy hearts, full of worry, fear, and uncertainty. Problems come, situation change, and sometimes we don't know what to do. Anong ibig sabihin? Sa mundo ngayon, maraming tao, are you listening? Tingnan yung katabi nyo. Yan. No, maraming tao ang may mabibigat na pasaning kahit hindi siya sa sarong kuneta. Puno ng pag-aalala, sabi natin puno ng pag-aalala, takot, at kawalan ng kasiguraduhan. Amen? Kasiguraduhan. Dumarating ang mga problema, nagbabago ang mga sitwasyon, at kung minsan ay hindi natin alam kung ano ang dapat gawin. Tama o hindi? Ito po yung tinatawag natin, ito yung sinasabi natin 100% no, real talk. Ito po yung katotohanan. But, sabi niyo po, but in the middle of all this, Jesus gives us a powerful reminder. Na ano po yung kanyang sinasabi, brothers and sisters, kasi binasa ko kanina sa inyo, mga kapatid, ang translation niyan ay yung Contemporary English Version. Pero dito sa New International Version, ganito po ang pagkasabi, mga kapatid ko minamahal. Do not, sabi niyo po, do not, hindi po donut ha. Sabi natin, do not let your hearts, with us, hearts be troubled. Believe in me. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang makapangyarihang paalala si Jesus sa atin. Sabi mo, hoy, makinig ka. Sabi mo sa kanya, huwag kang mababagabag. Huwag kang mabagabag. Ang inyong mga puso, sabi dito, brothers and sisters, na huwag mabagabag ang inyong mga puso, manampalataya kayo sa akin. Are you getting me? Nakakuha niyo mo ba yun? So, this tells us that the answer to a troubled heart is not found in changing our situation, but in changing our focus. Kaya mahalaga yung salitang sabi natin, focus. Mahalaga yung binibigyan natin ng pansin yung amin po ba pinagtutuunan. Kasi tandaan niyo po ito kung saan nakatingin yung paningin mo, malaki ang epekto sa inyo. Kung sa problema ka nakatingin, lalo na. Wala nang sumasagot. Amen? So this tells us that the answer to a troubled heart is not found in changing our situation, but in changing our focus. Sa madalit sabi, pinapakita nito sa atin na ang sagot sa pusong nababagabat ay hindi natatagpuan sa pagbabago ng ating sitwasyon, kundi sa pagbabago ng ating pagtutuon ng pansin. Kaya nga ang ating message, ibabalik ko po kayo, turn your eyes upon Jesus. Di ba sabi ng Panginoon, huwag kang mabagabag. Ang ibig sabihin niyan, hindi man literal na binanggit, sa aking katuon. Yung salitang, believe in me, do not let your heart be troubled. Believe in me, it simply means focus on me. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sa Kanya ka tumuon. Now, kung titignan natin, brothers and sisters, no? In Matthew chapter 14, 29 to 30, when Peter looked at Jesus, he walked on water. Tama o hindi? Mamaya Tagalogin natin kasi hindi naintindihan English yun. Ikaw talaga, brother. When he looked at the wind and waves, ito na ngayon ang nangyari. He began to sink.
Sa madalit sabi, nang tumingin si Pedro, sabi niyo po, nang tumingin si Pedro kay Jesus, siya ay nakakalakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit, sino pangit? Ha? Punit? Ayaw. Diyos ko. Nakawa ko na yung tao sa ko eh. So sabihin natin, ngunit. Saha. Ayan. Ayan, ulitin natin ang isa pa. Take 2. Ngunit nang itoon niya ang kanyang paningin sa hangin at mga alon, siya ay nagsimulang lumubog. Tama o hindi? Kaya kapag sa problema ka tumutuon, lulubog ka ng lulubog ka ng lulubog. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo bang lumubog o umahon? Ha? Kala ko kumaon. Ano na yun? Siyempre umahon. So, be careful what you focus. Amen po ba? Be careful what you focus on. No? Sabi nito, be careful what you focus. What you focus on will lift, sabi nito, no? Will either lift you up or pull you down. Are you listening? Amen? Be careful what you focus on. Because it's either will lift you up or pull you down. Sa madalit sabi, ganito natin siya ilagay. Sabi mo sa katabi mo, katabi, mag-ingat sa iyong pagtutuon ng pansin. Sapagkat iyan ay maaring mag-angat sa iyo o magpabagsak sa iyo. Amen. Kaya ang sabi ni Jesus sa Hebrews chapter 12 verse 2, di ba? Fix your eyes unto Jesus. Sa Kanya natin ituon ang ating paningin. Nagaganda ang lalaki pa kayo dyan? Hello? Hello? Kasi matindi sila tumingin, no? Parang ngayon lang nakita ng ano eh. Wow. Now, pasok tayo sa message. Now, sabihin natin, what does it mean to turn your eyes upon Jesus? So, ang ituon ng paningin o yung pansin kay Jesus ay nangangahulugang una. Sabihin mo sa katabi mo, number 1. Taas pong kamay ng kausap ko. Pumalakpak ng malakas yung tulog. Okay lang yan. Sabihin mo sa katabi mo, okay lang. Yung mga pumalakpak, sabihin niyo po sa kanya, okay lang yan. Ganyan din ako. Parehas tayo. So number 1, look to Him in prayer. So yung salitang, brothers and sisters, turn your eyes upon Him, it simply means, look to Him in prayer. Sa madalit sabi, tumuon ka sa Kanya sa panalangin. Are you listening? Tama o hindi? Sabi rito, to look to Him in prayer means, turn your heart, mind, and trust toward God, bringing your needs, worries, and hopes, and bringing, sabi ko no, your worries, needs, and hopes to Him instead of relying on yourself or others. Sa madalit sabi, mga kapatid, ang ituon ng pansin sa Kanya sa panalangin ay nangangahulugan, sabi natin, pinangangahulugang, yan, ibalik o ibihit ang ating tiwala at atensyon sa Kanya. Amen? Sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin. So ito yung maganda. How do we focus on God? 1, by praying. Sabi mo, kapag ka pala nananalangin ka, ibig sabihin niyan, ibinabaling mo sa Kanya ang iyong tiwala at ang iyong buong atensyon. At ito ay paglapit sa Kanya nang may pananampalataya. Are you listening? Kung saan inilalapit mo ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Sabi mo sa katabi, may problema ka, may takot ka, diba? Amen? Diba? At lahat yan, ibinabaling mo sa Kanya. Maging yung pag-asa mo. Amen? At ikaw ay buong puso umaasa, brothers and sisters, na siya ay sasagot at gagabay sa iyo. Sapagkat pangako niya yan eh.
Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee. Kung tatawag ka sa akin, diringgin kita. Pag hindi kayo pumalakpak, papapalakpakin kayo. As we pray, God will guide us, will make a way for us, and answer us. Amen? Kaya nga dito pa yung sinasabi, brothers and sisters, Psalm chapter 5 verse 3, God hears those who look to Him in the morning and wait expectantly. Kaya ngayon, mamaya kaunti, mananalangin tayo. Are you listening? At kung nanalangin ka na, may inusal ka, umasa ka. Na may gagawin ng Diyos. Naririnig ng Diyos ang mga lumalapit at tumitingin sa Kanya. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi. At lalo tigit sa lahat, sa naghihintay sa Kanya ng may tiwala at may inaasahan. Kaya nga di, sige po, palakpakan natin ang mga kasi. Kaya nga madalas sinasabi ng bulong lingkod, di ba? Angkinin mo na. Maniwala ka. Sabi mo, darating. Amen? So that is the first thing. Number 2, turn upon your eyes on Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Mga kapatid mo naman, what does it mean? Number 2, look to His Word. Sabihin natin sa ating katabi, tumuon ka sa Kanyang salita. Nakikinig mo ba kayo? Saan tayo tutuon? Sa Kanyang salita. And it says like this, to look to His Word is to seek God's will, wisdom, and instruction in Scripture, and to trust what He says more than your own understanding or feelings. Ang tumuon sa Kanyang salita ay ang paghahanap sa kalooban. Are you listening? Paghahanap sa Kanyang kalooban, paghahanap ng karunungan, at pagubilin ng Diyos sa kasulatan, at ang pagtitiwala sa Kanyang sinasabi higit sa ating sariling pangunawa o damdamin. Nakikinig po ba kayo? Kaya nga di ba sinasabi sa Proverbs 3 verse 5 and 6, di ba? Do not lean on your own understanding. Nakikinig po ba kayo? Sa buhay natin, napakahalaga na tayo kapag dumadaan tayo sa mga kaguluhan, problema, pagkabalisa, pag-aalala, na tayo tumuon sa Kanyang salita. Sapagkat yan po yung susi sa Kristiyanong matagumpay na pamumuhay. If you want to become a victorious Christian, sabihin mo sa katabi mo, kung gusto mong maging mananagumpay na Kristiyano, pakinggan mo this. Joshua chapter 1 verse 8, it says, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Sabihin natin ng sabay-sabay, taas ang dalawang kamay, panatilihin mong laging nasa iyong mga labi. Sabay-sabay tayo. Panatilihin mong laging nasa iyong mga labi, ang aklat ng kasulatan. Bulay-bulayin mo ito araw at gabi. Kaya tayo po'y tinatawagan, brothers and sisters. Tayo po'y tinatawag, we are called to meditate on God's Word, to succeed in His will. Amen po ba? Tinatawagan tayo para magbulay-bulay ng salita ng Diyos kaysa inatupag mo dyan yung mga chismis dyan, mga balitang walang kwenta, fake news, bad news, impacto news. Amen? Dito tayo sa good news. Diba? Ba't maghahanap ka ng problema? Yung ganda-ganda ng buhay mo. Katulad sa inyo. Diba? Yung iba, hindi pa natutulog, iniisip na yung kakainin bukas. Pero kayo nung ginagawa nyo, diba? Alam mong may magagawa ang Diyos, nakaupo ka dyan, sapagkat bago pa matapos ang prayer meeting, may isang saang bigas na natin sa kanya. Amen? Kasi yun ang mahalaga, para tayo po yung magtagumpay. Amen? Napakahalaga, brothers and sisters, yung pagsunod sa kanyang kalooban. At para malaman natin ang kalooban ng Diyos, basahin ang Biblia. Sabihin mo sa iyong katabi, gets mo? Gets mo? Feel mo? Feel mo? Sure mo? Sure mo? No na. Number 3, nakakapalig na mahal. So ano ang ating mensahe? Turn your eyes. So ang tanong, what does it mean? Number 1, balikan natin. Look to Him. Number 2, look to His Word. Yan.
Yan. And thirdly, thirdly, mga kapatid minamahal, look to His promises. Sabay-sabay sabihin natin, look to His promises. Hindi po singular. Hindi singular, kundi plural. Kasi there were thousands of God's promises. Libo po ang pangako ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya kung tayo may problema ngayong gabi ito, sabihin mo sa Kanya, tumuhod ka sa Kanya mga pangako. Amen? Look to His promise, not to your problem. Ang tanong ko sa inyo, kapag yung problema mo ba, tinignan mo, kukunti o dadami? Hindi po yan, madali lang po sagutin. Pag tuwi ka sa problema mo, anong mangyari? Mas lalong madami o konti? Pero pag tuwi ka kay Jesus, amen po ba? Amen po ba? Masusolusyonan yan. So, tingnan natin ito. Ang sabi dito mga kapatid, to look to His promise simply means to fix your trust, hope, and expectation on what God said. On what, sabi dito no, God has said He will do. Believing that His promises are true, certain, and faithful, regardless of what you see or feel in the present. Anong ibig sabihin dito? Ilagay mo yung tiwala, amen, ang iyong pag-asa at inaasahan sa sinabi ng Diyos. Very simple. Yung mga alagad, magdamag silang, di ba? Magdamag silang ng huli. Anong sabi ng isa doon? It's been a hard day's night. Di ba? And I've been working for so long. Di ba? 24 oras sila nagtrabaho pero wala silang nahuli. Pero dahil may narinig sila kay Brother Ed, ngayong gabi ito, pero dahil higit sa lahat, may narinig sila kay Jesus, dahil sinabi mo, gagawin namin. At nung ginawa nila, brothers and sisters, hallelujah, halos hindi sila makabalik sa pangbangkit sapagkat halos magkansisira yung kanila pong mga lambat dahil sa abundant. Are you listening? Dahil sa kanilang masaganang huli, gustong takal, siksik, lig-lig, at umaapaw, at walang sinapagin. Dapat dyan, sumisigaw kayo eh. Amen? 2 Corinthians chapter 1 verse 20 says, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Are you listening? Pakisabi nyo nga po, sa Diyos, kahit gaano karami yung pangako niya, wala tayong problema. Huwag lang po sa tao. Nakikinig ko ba kayo? Sapagkat ang tao maraming pangako, pero lahat ay mapapako. Amen po ba? Pero si Jesus, pag sinabi niya, tsak yun, laging yes, laging amen. So through Him, the amen is spoken by us to the glory of God. Para mas madaling intindihin, sabi rito, sapagkat gaano man karami, taas niyo ang dalawang kamay, sapagkat gaano man karami ang mga pangako ng Diyos, ang mga ito ay laging oo kay Kristo. At sa pamamagitan niya, ang amen ay sinasabi natin para sa kanyang malaking kaluwalhatian. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, amen? Amen! Alam niyo po bang ibig sabihin ng amen? Sang-ayon. Sang-ayon. Nakapya ka rin? Sang-ayon. Tama naman yun. Now, tingay sa akin, ang sabi nito, no? When you say amen, you're saying, yan, I agree, Lord. That's right. Amen ko ba? Let that be so, brothers and sisters, because it is true. Are you listening? Kapag sabi niyo po, kapag sinabi mong amen, pag sinasabi mong amen, ibig sabihin yan, sangayon po ako, Panginoon. Mangyari nawa ito sapagat ito ay totoo. Amen? Hindi lang yan basta pagsangayon, kundi brothers and sisters, sigit sa lahat, yan po ay ating pagtitiwala. Amen po ba? Paghawak sa sinasabi ng Panginoon dahil yun po ay totoo.
Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, naniniwala ka ba? Ngayon din. Answered prayer ka. Taas ang kami na may babayaran. Kasama ako. May problema, may utang, lahat na po. Sabi mo, Lord, pahingi naman dyan. Gustong takal, siksik, liglig. At mga po. Saluhin niyo na. Amen? So mga kapatid, sinasabi rito, the more you look at Christ, the less you are shaken by life. Sabihin mo sa iyong katabi, paalala. Tandaan mo ito. Habang mas nakatuon ka kay Kristo, mas hindi ka matitinag. Mas hindi ka maapektuhan ng mga problema sa buhay. Sabihin mo sa kanya, kaya kay Kristo ka tumingin. Kay Jesus ka tumingin. Kay Jesus ka magtiwala. Tsak yun. Gagawa siya ng malaking Talapakan po natin ang Diyos sa tayo pwede sa pang. Nanggang tumayo. Magtaas po tayo ng dalawang kamay. Yung binanggit natin kanina, ano man yan, pangailangan. So itiwala natin sa Panginoon. Sabi nga, ang ating message, kung kakantayin pa natin yung turn your eyes upon Jesus. So sa Kanya tayo, tumuwala at magtiwala. Magtaas po tayo ng dalawang kamay and let us focus on God. Sapagkat sa'yo may gagawin sa buhay natin. Mas namin ang ating mga kamay. Kaya natin i-bless tayo ng Panginoon. Dahil tayo nagtitiwala sa Kanya. Sabihin natin, Panginoon, mas malakas, Panginoon, kami magtitiwala sa iyo. Kami magtitiwala sa iyo. Thank you, Jesus.
mighty name of Jesus. Saan ka man nakatayo ngayon, tayong lahat. Kaya natin ang kanyang mapagpalang kapag himalang kamay ay gumalang. Hindi kailangan lumapit sa inyo ni Brother Ren. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Only believe. And then right now, in the mighty name of Jesus, tanggapin mo ngayon mula ang ulo ng talampakan, ang kalakasan at kalusugan ng kagalingan, ang answered prayer at ang tagumpay na mula sa iyo. Shakata Karyon Dobosa. Mighty is your name. Rakasakata Karyon Dobosa. Filled with the power of God. In Jesus' name. At ngayon pa lamang, Panginoon, inaangkin na po namin na nagtatrabaho ang iyong banal na presensya, ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat sandarin. At aangkinin namin, Panginoon, na kaming lahat ngayong gabing ito, may nakita man sa wala, ay answered prayer na. Manalig ka. Tanggapin mo. Paniwalaan. Say it in Jesus' name. In Jesus' mighty name. At ang lahat ng naniniwala ay magsabi ng malakas na Amen. Purihin natin si Yahweh Shaddai. Yung palakpak na may kasamang sigaw. Mas malakas. Say hallelujah. Say it. Taas ko natin sa oras na ito ang ating mga Bible ang pag-wallet na celebrity. Nangaral na po ako. At ngayon po, ito na po yung parte na gagawin na para sa Panginoon. So siya po yung gagawa ng himala sa buhay natin. Amen? Siya po yung kakatagpusan ng mga ating pangailangan. When we hear the word, only believe, we will receive. Pagpalain palagi ng Panginoon ating buong pamilya, asawa at mga anak, buhay, kinabubuhay, buhay paglilingkod, ang trabaho ninyo, ng mga mahal natin sa buhay. May mga sari-sari store, meat store, pwesto sa palengke, mga mahal sa buhay sa abroad, sa Japan, sa Hong Kong, USA, Arab countries, saan man sila naroon. So, dalangin natin ang talagang pag-ingat ng Diyos. At umasa po tayo ngayong gabing ito, may himalang gagawin sa Israel. Pinagpala tayo. At sa oras din ito, pagpalain ng Panginoon ating mga daladalahan, especially ang ating mga prayer request, sinulat na hindi. Kasama na yung ating pong pagkakaloob. So tandaan natin, hindi tatakbo ang gawain ng Diyos kung wala nagsasakripisyo ng kakaloob. Kaya kilala tayo ng Panginoon, ano man ang ginagawa natin, pagpatuloy natin, masigitan pa natin sapagkat hindi naman natutulog ang Diyos. Siya po'y makatarungan. Naglilingkod ka lang ng tahimik, tapos mamaya-maya may botche ka na. Mamaya-maya may 3 pala paglabahay ka na. Mamaya-maya nasa abroad ka na. May magandang negosyo ka na. Amen. Sabi natin, thank you Lord. Thank you, Lord. Amin lahat ito. Amin lahat ito. Pinagpala mo kami Pinagpala mo kami para maging pagpapala rin sa'yo. para maging pagpapala rin sa Sabi iyo. natin, super thank you Lord. Super thank you, Lord. Amen. Amen. So baba po natin lahat yan. At ang Diyos po ito ay palagihang Amen. Mag-aaral sa atin. Mula ulo talampakan. Tutudugot naman sa isip, sa salita at sa gawa. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, at ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. yung lahat ng answered prayer, tayo pinagpasalamat. Because He's given Jesus Christ.
hallelujah. Ayan, maraming salamat po sa